Oh, ayos to tumalikat mo Pero wag mo munang papersahin, maliwanag ba? Wag mo munang igagalaw at ipagpahinga mo muna dahil namamaga pa to. Ani Leia matapos lagyan ng suppression bandage ang balikat ng isang binata. Opo, Ate Leia. Salamat po ulit. You're welcome. Mag-iingat ka palagi para hindi na maulit sa iyo ang ganitong injury. Bilin pa niya bago ito tuluyang nagpaalam. Nang makalabas na ng station niya ang binata ay sininop na ni Leia ang mga ginamit kanina. Hindi pa nagtatagal ay may kumatok sa pinto niya. Pagharap niya rito ay manager nila ito sa Sport Doc Hub na isang sports clinic na pinagtatrabahuhan niya. Leia, wala ka na bang ginagawa? Umiling siya. Wala naman na po, Sir Mac. Inaayos ko na lang itong mga ginamit ko kanina. Bakit po ba? May kailangan po ba kayo? Magalang niyang tanong dito. Nakangiting lumapit ito sa kanya na parang may dalang magandang balita. Naintriga naman siya. May balita kasi ako sa'yo na siguradong ikatutuwa mo. At I'm sure hindi mo gugustuhin tanggihan. Ano naman po yun, Sir Mac? Kilala mo naman si Arthur the King Rivero, hindi ba? Oo naman, sir. Ano po bang meron sa kanya? Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa pinakasikat at pinakabatang Pinoy World Boxer Superstar ngayon? Laman nga ito palagi ng sports news at entertainment tabloids. Sa bahay pa nga lang nila ay bukang bibig na ito palagi ng dalawang kapatid niyang lalaki na mga kapwa nagtitraining para maging boksingero. Palibhas ay idol ng mga ito si Arthur. Ito na nga, yung trainer coach kasi niya ay tinawagan ako nung nakaraang araw. Pinalita sa akin na nagkaroon daw ng shoulder injury si Arthur habang nagtitraining. Naghahanap sila ng therapist ni Arthur ngayon at sa clinic natin sila nagtatanong. At bakit niyo po ito sinasabi sa akin ngayon, Sir Mac? Tanong niya, pero sa loob ay interesado at excited. Hindi pa ba obvious? Ikaw ang nirecommend kong maging physical therapist ni Arthur, Leia. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla at muntik pang maibagsak ang hawak-hawak. Ako po? Bakit naman ako, Sir Mac? At bakit naman hindi ikaw? Bukod sa maganda ang profile mo, ikaw ang pinakamahusay na therapist ng sport doc pagdating sa shoulder injuries at almost 1 year ka na nagtatrabaho rito. Wala akong nakikitang mali na ikaw ang ibigay kong therapist sa kanila. Isa pa, hindi ba't pangarap mo ring maging therapist ng isang sport athlete na tulad ng papa mo? Nang mabanggit nito ang papa niya ay napangiti si Leia. Totoo naman kasi ang sinabi nito. Kahit nakaisa-isang babae sa 3 magkakapatid, pinangarap niya na maging tulad ng papa niya. Naging physical therapist kasi ng isang sikat na gymnast ang papa niya noon at dahil sa operasyon nito ay naging mas mabuti ang kanilang buhay. Sa kasamaang palad, 6 na taon na nila itong hindi kasama dahil sa stroke. Ano, Leia? Siguro naman ay hindi mo ito tatanggihan, hindi ba? Bukod sa malaki ang sasahurin mo, ay ilang buwan mo lang namang gagabayan si Arthur sa kanyang rehabilitation hanggang sa makarecover to. At malay mo, kapag nagustuhan niya ang serbisyo mo, ikaw ang kunin niyang personal therapist niya, hindi ba? Wika pa ng manager nila. Sigurado po ba yan? Wala po ba siyang personal therapist? Ang alam ko, meron eh. Hindi ko rin alam eh. Ang sabi ng kaibigan ko, nagkaroon daw ng aberya kaya inalis nila. At habang naghahanap sila, yun nga, nagka-injury si Arthur kaya dali-dali tuloy silang naghahanap ng therapist niya ngayon. Ang alam ko pa naman ay may laban si Arthur ngayong taon at hindi nila ipinabalita ang injury niya. Malalim na napabuntong hininga si Leia at tumango. Okay po, sir. Pero kailan daw po ba't ano raw po bang mga kailangan nila? Ay, wag mo nang isipin ng mga requirements kasi nga naipasa ko na sa kaibigan ko. Ang hihintayin na lang natin ay ang sagot mo. So ano, payag ka na? Para matawagan ko na si Brad at masabi kong pumapayag ka na. Tulad nga po ng sabi mo, Sir Mac, ang hirap naman tanggihan ng offer na yan. Kaya opo, pumapayag po ako. Good. Bukas na bukas din magkikita na kayo ni Arthur. Sabi nito na ikinagulat niya. Ha? Bukas agad, sir? Oo, magpapakilala ka pa lang naman. At saka titingnan mo ang mga rehabilitation program na pwede niyang gawin para sa shoulder injury niya. Kamot ulo na napatango na lang si Leia. Oh, basta bukas na bukas ay dito ka pa rin pupunta. Same pa rin sa oras ng pasok mo. Dito ka na nila ako susunduin at ihahatid kay Arthur. Sige po, Sir Mac. Salamat po. Anya. Matapos ang trabaho sa araw na yon ay excited na umuwi si Leia dala ang magandang balita. Sa kanilang hapunan ay nagkwento siya sa bagong trabaho at tulad ng inaasahan, ang 2 kapatid niyang lalaki ang labis na nawindang sa balita. Talaga ba, ate? Baka naman piniplaytime mo lang kami dahil alam mong lodi namin si King. Sabi ng bunso niyang kapatid na si Henry at napatayo pa ito.
Sinigundahan agad ito ng Kuya Landro niya. Uy, Leia, hindi magandang biro yan ha. Kapag ikaw talaga niloloko mo kami, isang linggo kitang paglalabahin ng mga damit ko. Banta nito. Totoo nga ang sinasabi ko, Kuya. Ako magiging physical therapist ni Arthur hanggang sa makarecover ang shoulder injury niya. Sagot niya pero hindi pa rin naniniwala ang mga ito. Kaya matapos ang hapunan ay ipinakita niya ang papel na binigay sa kanya ng manager nila bilang pruweba. Laglag ang panga ng mga ito at doon lamang naniwala. Ate, di ba bukas kayo magkikita? Magpa-picture ka naman sa kanya o kung pwede, isama ako. Hirit ng kapatid niya. Henry, trabaho ang gagawin ko at hindi ako makikipag-meet and greet kay Arthur. Isa pa, bawal ako magsama kasi nga, di ba pinapasikreto nilang injury niya? Kaya kayo, wag na wag niyong ikukwento sa iba, kundi yari talaga ako. Baka mademanda ako. Wika niya at tinitigan ng dalawang kapatid. Napatingin naman siya sa mama niya na humawak sa kamay niya. Malakas ang pakiramdam ko, anak, na simula na yan ang katuparan ng pangarap mo. Kung nandito lang ang papa niyo, siguradong proud na proud din sa'yo. Anito. Sana nga po, ma. Pero kasi sabi ni Sir Mac, temporary lang po ako. Ako lang ang gagawa ng program at gagabi kay Arthur sa rehab niya. Magtiwala ka lang, anak. Ganyan din naman nagsimula ang papa mo noon bago siya naging personal sports physical therapist ni Oliver. Sagot nito patukoy sa gymnast na naging personal therapist ang papa niya. Dahil sa labis na paghanga sa ama, physical therapist din ang kinuha ni Leia noong kolehiyo, hanggang sa makapagtapos siya at nakapagtrabaho sa sport dog company. Sana nga talaga, mama, nasabi na lamang niya. Marami pang bilin, pakiusap at panggugulo ang dalawang kapatid niya bago sila inawat ng mama nila at pinagpahinga. Habang nasa kanyang higaan ay halong excitement at kaba ang nararamdaman ni Leia. Iba rin kasi ang kutob niya. Bukod kasi sa kilala sa husay at kasikatan si Arthur, kilala rin itong mayabang at babaero. May mga naging ex nga itong model at artista. At minsan ay kung kani-kaninong babae pa naliling. Wala naman na akong pakiron. Buhay niya yun. Basta gagawin ko lang ang trabaho ko at wala nang iba pang papakialaman. Anya sa sarili. Kinabukasan ay ang mga kapatid ni Leia ang gumising sa kanya. Hindi kasi talaga siya nakatulog ng maayos kaya tinanghali siya ng gising. Ang Kuya Landro niya ang naghatid sa kanya sa trabaho. Halos lakad-takbo na ang ginawa niya makarating lang sa opisina ng manager nila. Pagdating sa tapat ng opisina nito ay huminga ng malalim si Leia bago kumatok at binuksan ng pinto. Good morning po, Sir Mac. Sorry po na late ako. Agad niyang bati at hingi ng pasensya. Oh, butit nandito ka na, Leia. Anito at tumayo sa pagkakaupo sa couch na naroon. Doon din nakita ni Leia ang isa pang lalaki na kausap nito. Kilala niya ito at kung hindi siya nagkakamali ay ito ang personal trainer at coach ni Arthur. Nga pala, Leia, ito si Brad. Kilala mo naman na siya, hindi ba? Siya ang personal trainer at coach ni Arthur. Pakilala nito sa lalaki. Opo, kilala ko siya. Magandang umaga po, Sir Brad. Bati niya rito. Tito Brad na lang, Leia. Yun naman ang tawag sa akin ng karamihan. Huwag na masyadong formal. Nakangiting sabi nito. Sinuklian naman niya ito at tumango rin. May edad na ang lalaki, siguro nasa mahigit 50 na, kaya tito ang tawag ng karamihan dito. Ngunit sa edad nito ay di maikakaila na matikas pa rin ang Ginoo. Bueno, since nandito na si Leia, sa iyo ko na siya ipinagkakatiwala, Brad. Wika ng manager nila. Oo naman, Mac. Ako nang bahala sa pinakamahusay na therapist ng sport doc. Nakangiti nitong sabi at binalingan si Leia. Nahiya tuloy siya sa papuri nito. Nag-usap pa sandali ang dalawang lalaki bago sila lumabas ng opisina. Hinatid pa sila ng manager sa labas ng sports dock kung nasaan ang sasakyan ni Brad. O Leia, ikaw nang bahala ha. Baker Company proud. Galingan mo at alam ko namang kayang-kaya mo yan. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Ikaw nang bahala kay Arthur. Bilin pa nito bago sila umalis ni Brad. Kinakabahan ka ba, Leia? Tanong ni Brad makalipas ang ilang oras ng pananahimik. Hindi naman po, Tito Brad. Hinahanda ko lang po ang sarili ko. Uunahan na kita, Leia. Lately kasi, medyo mainitin ang ulo ni Arthur dahil nga sa nangyaring injury sa kanya. Kaya sana habaan mong pasensya mo at wag mo nalang pansinin kung medyo magsuplado mamaya. Sabi nito, napangiti naman siya. Wala akong problema yon. Sanay na po ako sa ganyan at part na ng trabaho namin yan. Mabuti naman kung ganun. May pagkamayabang lang magsalita si Art pero mabait naman ang isang yun. Hindi siya nagkomento roon at tumango lang. Alam din naman kasi niya yon.
Nababalita naman noon sa mga social media ang kayabangan ni Arthur at kapilyuhan. Oo nga po pala, Tito Brad. Pwede ko po bang malaman kung ilang araw na mula nung nagka-shoulder injury si Arthur? Tanong niya para ibahin ang usapan. 3 araw na ngayon. Nagkamali kasi siya sa training niya noong nakaraan eh. Ang sabi niya, mild injury raw. Sagot nito. Oh, ganun po ba? Titingnan ko pa rin po mamaya para malaman natin ang tama at magandang rehab para sa kanya. Sige. Ilang sandali lang din ay nakarating din sila sa bahay ni Arthur. Natulala pa siya sa malaking bakuran nito at sa malaking mansyon sa gitna ng malawak na lupain. Hindi na rin siya nagtataka dahil mayaman na boksingero naman talaga ang lalaki. At ang alam niya ay may mga gym at ibang negosyo rin ito outside boxing. Ready ka na ba, Leia? Tanong sa kanya ni Tito Brad nang tumigil ng sasakyan sa harap ng malaking mansyon. Huminga siya ng malalim at tumango. Opo, ready na. Sagot niya bago sila bumaba ng sasakyan. Sa kabilang banda, nakatayo sa harapan ng salamin ang walang damit na si Arthur. Pinagmamasdan niya sa refleksyon niya ang kanang balikat na balot ng benda. Marahan niyang iginalaw ito, ngunit napadaing na lamang ng makaramdam ng kirot. God! Mariin niyang daing nang pumasok ang kapatid niyang lalaki na si Abel. Kuya, bakit hindi ka pa nakabihis? Parating na raw si na Tito Brad kasama ang physical therapist na inirekomenda ng kaibigan niya. Anito. Lumapit ito sa kanya at tinulungan siyang magsuot ng itim na sando. Labas tuloy ang malalaking braso niya na unang tingin pa lang ay matatakot na ang makakakita, lalo na sa mga tattoo niya sa magkabilang braso. Sinabi ko naman kasi na hindi na yan kailangan. Konting pahinga lang to at makakabalik na ulit ako sa training. Abala lang ang therapy na yun sa akin. Sabi niya, napailing naman ng kapatid niya. Kuya, kailangan mo to para mapabilis ang pag-recover ng balikat mo. Kita mo nga kahit sa pagbibihis, hirap ka pa. O baka naman gusto mong isumbong pa kita kay na mama at papa para silang pumunta rito at papagalitan ka. Masama niyang tiningnan ng kapatid at akmang babatukan ito pero nakalayo na ito. Yan ang wag na wag mong gagawin, Abel. Kung ayaw mong pabalikin kita sa Davao. Mag-aalala si na mama kapag nalaman to. Kaya nga wag nang matigas ang ulo mo, kuya, at sumunod ka na lang. Hindi na nagsalita si Arthur at napailing na lang. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ng kapatid niya. Oh, nasa baba na raw si na Tito Brad. Tara na, kuya. Walang kabuhay-buhay na dinampot ni Arthur ang sombrero na nasa kama at ipinatong sa buzz cut niyang buhok. Magkasabay silang bumaba ng kapatid at sa malawak nilang living area ay inabutan nila si Tito Brad na may kasamang magandang babae. Sandaling natulala pa roon si Arthur habang pinagmamasdan sila nito na palapit. Simple lang ang suot ng babae. Sobrang plain ng ayos pero may angking ganda na mapapatitig ka talaga. Art, nandito na ang magiging physical therapist mo. Siya nga pala si Leia Santiago. Siya ang physical therapist sa Sport Doc Hub na expert sa shoulder injuries. Pakilala ni Brad sa babae. Tiningnan lang niya ito bago naupo sa single couch. Ilang taon ka na, Leia? 27 na. Hindi yung edad mo. Ilang taon ka ng therapist? Putol niya rito. Napalunok naman si Leia bago sumagot. Tila napahiya. 5 taon na. 5 years? Alam mo ba na ang dating therapist ko ay may more than 10 years na sa field na yan? Umiling naman ito na parang walang alam. Hindi ko alam, pero ako nandito ngayon, Sir Arthur. Siguro nga'y maikli pang 5 taon ko sa field na to, pero nasisiguro ko naman sa iyo na maayos ako magtrabaho at maganda ang profile ko. Kung gusto mo, pwede mong i-check ang... Hindi na. Abala lang ang ipa-background check ka pa. Sabi niya na parang siya pa ang napikon. Ni wala man lang siyang makita sa reaksyon nito na naiirita o ano. Balak pa naman niyang inisin ng babae para umalis na ito, pero mukhang matibay ang loob nito. Sa bagay, umpisa pa lang naman. Susubukan niya ang pasensya nito. Sige na, simulan na lang natin to nang matapos na. Anya, tumango naman si Leia. Sige sir. Kanina pala nasabi na sa akin ni Tito Brad na 3 araw na raw ngayon mula nang nagka-injury ka. At sabi niya ay mild shoulder injury raw to. Pero pwede ko bang makita ang balikat mo para masuri ko ang naganyan at malaman ng tamang program para sa'yo? Sabi ng babae at naglabas ng clipboard sa dalang bag. Agad naman niyang hinubad ang suot na sando gamit ang isang malayang kamay. Sinikap niyang wag mumiwi sa harap ni Leia hanggang makapaghubad na siya sa harapan nito. Tinitigan niya ang therapist na tiningnan ng katawan niya na parang wala lang. Medyo nainis siya at nagulat doon. Ito pa lang ang unang babaeng tumingin sa katawan niya ng ganun. Karamihan kasi ay napapakagat pa ng labi
o kaya ay parang natatakam pa kapag nakikita siyang hubad. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Aalisin ko na ang suppression bandage mo, sir. Kung medyo makirot, sabihin mo lang sa akin. Anito bago inalis ang benda sa kanang balikat niya. Lukot na lukot ang mukha niya habang ginagawa yun ng babae. Bukod sa naiinis siya na hindi man lang ito naaapektuhan sa yummy niyang katawan, ay siya pa ang nadidistract sa matamis na amoy nito. Namamaga pa nga ito, sir. Sabi nito pagkakuan, na hindi niya namalaya na naalis na pala nito ang suppression bandage niya na wala siyang halos naramdaman. Mamamangha na sana siya dahil doon, kaya lang, bigla nitong pinisil ang balikat niya. Napamura tuloy siya sa kirot. Masakit? Tanong nito. God, obvious ba? Nakita mo nang namamaga, pinisil mo pa. Tapos tatanungin mo ko kung masakit? Alam mo ba talagang ginagawa mo? Singhal niya rito. Medyo nagulat ito pero malalim lang na napabuntong hininga. Pasensya na, gusto ko lang kasing makita ang magiging reaksyon ng katawan mo sa kirot. Sabi lang nito at pinagpatuloy ang pagsuri sa balikat niya. Minsan ay pinipisil pa rin siya nito, pero may pag-iingat na. Nang matapos ay bumalik ito sa clipboard nito. May kung anong isinulat doon na ilang minuto bago siya tiningnan ulit at nagsalita. Mukhang mild to your shoulder injury nga ang tinamo ng kanang balikat mo, Sir Arthur. Sa nakikita ko ay baka abutin tayo ng 2 o 3 buwan bago maibalik sa ayos ang balikat mo. Depende pa to sa magiging response mo sa bawat rehab program na gagawin natin. Sabi nito na agad niyang inalmahan. 3 buwan? Hindi yun pwede. 4 na buwan mula ngayon ay may laban ako. At dapat sa mga susunod na buwan balik training na ako. Hindi pwede yan, Tito Brad. Anya at binalingan ng coach niya na napabuntong hininga na lang. Pakinggan muna natin ang sasabihin ni Leia. Siya ang expert dito, Art. Komento lang nito. Nang tingnan niya si Leia ay seryosong nakatingin lang to sa kanya. Kailangan mong seryosohin to, Sir Arthur. Hindi lang simpleng pilay ang iniinda mo, kundi shoulder injury. Kung matigas ang ulo mo, baka di ka na makabalik sa boxing. Sabi nito. Gusto pa sana makipagtalo ni Arthur, ngunit paulit-ulit siyang binubulungan ng kapatid na sundin na lang si Leia. Malalim na napabuntong hininga na lang siya at tumango. Sige na, siguraduhin niyo lang na mapapabilis to at makakabalik ako agad sa training. Ayokong tumagal yung rehab na yan, kaya simulan na kaagad yan. Anya bago tumayo at kinuha ang t-shirt niya. Tapos na ba tayo dito? May kailangan ka pa bang sabihin? Kasi kung wala na, aakyat na ako at may panonoorin pa akong series. Baling pa niya kay Leia. Tinitigan naman siya nito ng ilang segundo bago tumayo at umiling. Sa ngayon ay wala naman na Sir Arthur. Mabilis niyang putol dito. Arthur na lang itawag mo sa akin. O mas maganda ay King. Total, ako naman ang hari sa boxing ring. Ngumisi pa siya rito na napabuntong hininga na lang at tumango. Okay, kung yan ang gusto mo, King Arthur. Anong King Arthur? King lang o Arthur? Okay, Sir Yabang. Bulong niya. Ano? May sinasabi ka ba, Leia? Wala. Anyway, ang gusto ko lang sabihin kanina ay maghahanda na ako ng rehab program para sa'yo. Bigyan mo ko ng 1 araw para dito. Nito. Oo na. Dito na lang natin gawin yung rehab na yan. May private gym naman ako rito. Yun lang ba? Wala ka nang sasabihin? Wala naman na. Nice meeting you again, Arthur. I promise gagawin ko lahat ng makakaya ko para maibalik agad sa kondisyon ng balikat mo. Basta sana sumunod ka sa mga sasabihin ko bilang therapist mo. Sabi nito at ngumiti ng bahagya habang nakalahad ang kamay. Tiningnan niya ito sandali bago bumalik sa mukha nito. Natulala pa nga siya sa pagngiti nito dahil mas lumabas ang ganda nito. Dapat lang. Yun naman ang dahilan kaya ka nandito at binabayaran ko. Anya matapos makipagkamay rito. Tumango lamang naman ito bago siya nagpaalam at umakyat na. Sumunod din ang kapatid niya maya-maya. Inabutan siya nitong nakatihaya sa kama niya. Nasaan na si Leia? Tanong niya rito. Umalis na, hinatid na ni Tito Brad. Sagot nito bago lumapit sa kanya. Kuya, mabuti naman at hindi ka na umalma sa gustong mangyari ni Ate Leia kanina. Nakatanggap naman ito ng matalas na tingin sa kanya. Umalma nga, di ba? Pero sulsul ka ng sulsul na pumayag ako. Tapos kung hindi ako papayag, isusumbong mo pa ako kay na mama. May choice pa ba ako? Natawa naman ito at kumakamot sa batok na naupo sa kama niya. Para rin naman kasi sa'yo yun, kuya. Seryoso, sa lagay ng balikat mo, kailangan mo talaga yun. Pero alam nyo na rin naman na may laban ako at nakapirma na ako para ron. Hindi pwedeng tumagal ang rehab na yan. Kailangan makabalik ka agad ako sa training. Sagot niya.
Kaya nga kuya, napag-usapan namin ni Tito Brad na ipaalam na sa fight promoters at sa mga sponsors mo ang sitwasyon para magawa agad ng paraan. Pwede naman ang rescheduling ng laban yun ni Barrios kapag nagkasundo na. Bibigyan ka naman siguro nila ng panahon para sa training once magaling ka na. Mariin siyang umiling sa sinabi nito. Hindi na kailangan, Abel. Katawan ko to at alam ko na wala pang isang buwan magiging maayos na ako. Baka mawalan pa ng kumpiyansa sa akin ng mga sponsor ko kapag ibinalita nyo yan. Ayokong masirang pangalan ko sa kanila. Mariin niyang wika. Sandali namang tumahimik ang kapatid niya at tinitigan lang siya na parang may iniisip. Maya-maya ay muli itong nagsalita. Kuya, bakit kaya hindi ka na muna magpahinga sa boxing? Simula pagkabata sa boxing na umikot ang buhay mo. Hindi ka na nagpahinga at bawat laban na ialok sa'yo tinatanggap mo. Sapat na rin naman ang pera mo para harapin naman ang ibang bagay bukod sa boxing. Sabi nito, seryoso naman niyang tinitigan ng kapatid. Abel, alam mong hindi ko pwedeng talikuran ng boxing. Kung hindi dahil dito, hindi tayo magkakaroon ng ganitong klase ng buhay ngayon. Malaking utang ko sa boxing at lahat ng laban ko ay hindi lang naman para sa akin. Para sa pamilya natin to at sa mga taong naniniwala sa akin. Alam mo kuya, hindi ko naman sinasabing tumigil ka na totally. Ang sinasabi ko lang ay, ano ba naman yung magpahinga ka muna sandali? Hindi siya nagsalita at tinitigan lang ito. Malaking pasasalamat namin sa iyo kuya. Dahil sa mga sakripisyo mo ay nakaahon tayo sa hirap ng buhay. Hindi ko na nga mabilang ang bawat suntok na tinanggap mo at mga kirot at sakit na pinagdaanan mo hanggang sa makarating ka sa kung nasan ka ngayon. Malayong malayo naman na tayo sa dati. May mga negosyo na rin tayo at siguro naman, hindi na tayo maghihirap. Natamay may sandali si Arthur at ramdam niya ang concern ng kapatid. Simula naman noong mga bata pa sila, ang kapatid niyang si Abel na sumusunod sa kanya ang kasangga niya. Ito ang madalas niyang kasakasama noon hanggang sa tuluyan siyang nakilala. Saksi ito sa lahat ng hirap na pinagdaanan niya, kaya hindi niya ito masisisi kung bakit ito nag-aalala sa kanya. Salamat sa concern mo, Tol. Pero hanggat kaya ko pa at may lakas ba ang kamao ko, lalaban pa rin ako. Titigil lang ako kapag may sapat na akong rason para bitiwan ang mundo ng boxing. At anong rason naman yan, kuya? Nagkabit balikat siya at nginisian to. Ewan, wala pa akong naiisip. Kaya matik, tuloy pa rin ang boxing. Hirap mong pagsabihan, kuya. Hindi lang mukha mong matigas, pati bungo mo. Tumawa pa ito ng malakas bago tumayo at nagpaalam na sa kanya. Napabuntong hininga naman si Arthur at muling sinariwa ang mga sinabi ng kapatid. Kahit siya ay nakakaramdam na din naman ng pagod pero pangarap niya kasi ang boxing. Marami na siyang sinakripisyo para roon at hanggat nasa kanya pa ang lakas at liwanag ng spotlight, ipagpapatuloy pa rin niya ang pangarap. 2 araw ang dumaan bago nakabalik ulit si Leia para simulan ng rehabilitation program niya. Tara na agad sa gym nang masimulan na to. Ani Arthur pagbaba niya at abutan ng therapist sa living area. Nauna siyang lumakad papunta sa gym at sumunod naman to. So ano na? Ano nang gagawin? Tanong niya nang balingan si Leia pagpasok nila sa gym. Mabilis naman itong kumilos at naglabas ng clipboard sa bag nito. Ito ang naihanda kong program para sa iyo sa loob ng unang 2 linggo. Ang tawag dito ay Pain Relief and Mobility. Ang goal natin dito ay mabawasan ang pamamagaan ng balikat mo at maibalik ang kaunting galaw nito. Profesional nitong sagot at tinitigan siya. Lumapit si Leia sa kanya at biglang hinawakan ng balikat niya. Nagulat pa siya nang pisilin nito ng konti ang balikat niya. Medyo natitiis na niya ang kirot kesa noong mga unang araw. Mukhang nababawasan na ang kirot sa'yo pero may konting pamamaga pa rin. Kaya sa unang linggo ay kailangan natin itong i-ice compress para tuluyang humupa ang pamamaga. Kapag medyo okay na at kaya mo na, simulan natin ang shoulder pendulum exercise. Sabi nito. Nagkatinginan sila at tumagal yun ng ilang segundo. Napangisi si Arthur at mabilis na kinindatan ng therapist. Baka ibang exercise ang mangyari kung tititigan mo ako ng ganyan, Leia. Pilyong wika niya. Medyo nagulat naman ito at mabilis na dumistansya sa kanya bago dinampot ang clipboard nito. Ang mabuti pa ay magsimula na tayo, Arthur. Baliwalang sabi nito. Isang malikot na ideya naman ang pumasok sa isipan niya. At nabuo roon na kulitin at inisin ng plain, boring at professional niyang physical therapist. Naiinis kasi siya rito, parang di man lang naaapektuhan sa kanyang physical appearance. Aminado naman siya na gwapo siya, kaya marami ang nanghihinayang sa mukha niya dahil hinahayaan lang daw niyang ipasuntok. Mabilis na lumipas ang 2 linggo, buhat ng maging therapist ni Arthur si Leia.
Maganda naman ang naging resulta ng una nilang linggo dahil tuluyan nang humupa ang pamamaga ng balikat ni Arthur at unti-unti na nitong naigagalaw ang balikat. Gayunpaman, sa loob naman ng halos 2 linggong yun, ay halos hindi mabilang ni Leia kung ilang beses niyang sinabihan ng sarili na magtimpi at kumalma. Bukod kasi sa natural ng mayabang si Arthur, ay minsan napupuntirya na siya ng kapilyohan nito. Hindi nga niya makalimutan ng unang beses na minasahe niya ang balikat nito. Halos mag-init ang mukha niya nang umungol ito ng malakas at kung ano-anong kalaswaan ang pinagsasabi. Kung di lang trabaho niya at pangalan ng sport doc ang nakasalalay, ay baka pinukpok na niya ang balikat nito at mas lalo niya itong binalian. Leia, tapos na! Malakas na sigaw ni Arthur na humila sa kanya sa kasalukuyan. Nagpupunas pa ito ng pawis at nagmamaktol na lumapit sa kanya. Wala na bang ibang exercise? Pwede bang mag-skip na sa pendulum exercise na yan at diretso training na ako? Okay naman ang balikat ko eh. Ramdam ko ang bumubuti na to. Anito at iginalaw pa ng konti ang balikat nito, pero napangiwi ito na mabilis nitong tinago. Mukhang hindi pa naman, Arthur, kaya wag ka magmadali. Naiiling niyang wika. Nakakairita na kasi. Paulit-ulit na lang ang ginagawa natin. Dapat sa mga oras na to ay nakikipag-sparring na ako. Malalim siyang napabuntong hininga. Nasasanay na siya kahit papaano sa mga pagrereklamo nito na parang bata. Sa bagay, minsan ay parang bata talaga ito. Bagay na hindi alam ng mga humahanga ritong fans. I-massage mo na nga lang ang balikat ko, Leia. Utos nito. Mabibigat ang mga paa niyang lumapit dito. Wala siyang choice, parte yun ang trabaho niya. Pumwesto siya sa likuran nito at marahan na niyang sinimulang imasahe ang balikat nito. Napapikit pa ito at mahinang umungol. Ang sarap mo talaga magmasahe, Leia. Ang lambot ng kamay mo at ang gaan. Alam mo, kung ito lang ang gagawin mo at hindi mo ako sinasagot-sagot, baka ma-inlove na ako sa'yo. Sabi nito habang nakapikit at nakasandal ang ulo sa couch. Sandaling tumigil si Leia sa pagpisil sa balikat nito at tinitigan ng mukha nito nang bigla itong dumilat at saktong nagkatitigan sila. Ngumisi ito sa kanya at kumindat. Sa ginawa ni Arthur ay napisil niya ng medyo madiin ang balikat nito. Aw! Ang sakit naman nun! Nananadya ka ba ha? Daing nito at masama siyang tinitigan. Mas gusto niya yon kaysa sa kung ano-anong kapilyohan ang ginagawa nito. Pinakalma ni Leia ang sarili at ipinagpatuloy ang pagmasahe rito. Huwag mong bigyan ng kung ano-anong mali siyang ginagawa ko, Arthur. Parte lang to ng trabaho ko. Seryoso niyang sabi. Alam niyang nakatitig pa rin to sa kanya habang nakafocus siya sa ginagawa niya. Hindi na ito nagsalita hanggang sa matapos sila. Ilang oras pa siyang nagstay sa bahay ni Arthur para gabayan to. Bukas ay ibang program na ang gagawin natin. Mukhang kaya na naman ng balikat mo ang susunod na program. Anya habang naglalakad sila palabas ng gym. Anong program na naman yan, Leia? Hindi ba talaga pwedeng diretso training na? Hindi pa nga pwede. Hindi porket na igagalaw mo na ang braso mo ay okay na yan. Isang program pa lang ang natatapos mo at may 3 pang program. 3 pa? Tumango siya at tinignan ito na mukhang aalma na naman. 2 linggo pa lang ang natatapos, Arthur. Hindi ka tuluyang makakabalik sa normal mong training routine hanggang hindi ko nakikitang ayos na balikat mo. Mas lalala lang ang kondisyon mo kung magmamatigas ka sa gusto mo. Sagot niya dahilan para matahimik ito. Kita ritong hindi nito gusto ang nangyayari, pero wala rin tong magawa. Oh, tapos na ang session niyo? Tanong ni Tito Brad na nakasalubong nila. Kasama nito si Abel na may bitbit ng pagkain. Uuwi ka na, Ate Leia. Merienda muna tayo, oh. Ani Abel. Salamat, Abel, pero pasensya na. Kailangan ko na kasing ihanda ang next program ng kuya mo. At saka may mga aasikasuhin pa ako sa sport doc. Next time na lang. Sagot niyang nakangiti. Ganun ba? O sige, Ate Leia, ingat ka sa pag-uwi. Tumango siya bilang pasasalamat bago bumaling kay Arthur. Ipahinga mo muna ang balikat mo ngayon, Arthur, dahil bukas may light strengthening na exercise na gagawin mo. Anya, nakasamba ko lang mukha nitong tumango. Oo na, paulit-ulit. Anito bago sila tinalikuran. Pinagmasdan na lang nila ito paakyat ng hagdan. Pagpasensyahan mo na si Kuya, Ate Leia. Matigas lang talaga ang bungo niyan eh. Kapag hindi sumunod sa'yo, sabihin mo lang at isusumbong ko siya kina Mama. Tiklop yan sigurado. Hirit ni Abel. Natawa naman siya ng mahina. Tatandaan ko yan, Abel. Hatid na kita, Leia. Singit ni Tito Brad. Pag-uwi niya ay bagsak kaagad siya sa kama dahil sa pagod. Parehong pagod ng katawan at utak sa paghandle kay Arthur.
Siya talaga ang pinaka-challenging sa lahat ng pasyente na hinawakan ko. Ubus ang lakas at pasyensyang baon ko lagi sa kanya. Sumbong niya sa butike na bigla na lamang dumaan sa kisame niya. Maisip pa lang niya na posibleng 3 buwan pa niyang makakasama si Arthur ay napapabuntong hininga na lang talaga siya. Walang araw na hindi sila nagkakasagutan dahil sa katigasan ng ulo ng binata. Ay, sana lang talaga kayanin ko pa. Nasabi na lang niya. Kinabukasan ay muli siyang bumalik sa mansyon ni na Arthur para sa susunod na program nito. Ngunit nagtaka siya nang makita ito na pawisan at papasok pa lang din sa mansyon nito. Saan ka galing? Anong ginawa mo? Magkasunod niyang tanong agad dito kahit na may hinala na siyang lumabag na naman ito sa bilin niya. Wow wala man lang good morning muna. Naiiling nitong balik bago na unang pumasok sa bahay. Sumunod naman siya rito. Saan ka galing? Diyan lang sa paligid ng bahay, nag-jogging lang. Bakit ba? Hindi ba sabi ko wag ka munang gagawa ng ibang exercise na hindi ko sinasabi? Mapupwersa ang balikat mo eh. May inis niyang wika. Ang aga-agay nagtatalo ka agad sila. Tumigil naman si Arthur at nilingon siya. Relax, Leia, pwede. Hindi naman mga kamay ko ang ginamit ko sa pagja-jogging kanina, okay? At isa pa, hindi naman na makirot ang balikat ko. Nagamit ko na nga tong kamay ko sa isang exercise kagabi eh. Sagot nito at ngumisi pa ng nakakaloko na hindi niya nagustuhan. Ano? Anong exercise? Taka niyang tanong pero sumingit na ang kapatid nito na nakikinig lang pala sa kanila. Ate, wag mo nang pansinin niyang pinagsasabi ni kuya. Iniinis ka lang yan. Sabi nito at pumagit na sa kanila. Hinarap nito ang kuya nito. Kuya, umakyat ka na kaya at magbihis muna. Kung ano-anong sinasabi mo rito kay Ate Leia, nakakahiya. Pumalatak naman ang kuya nito at mahinang sinuntok ang braso ng kapatid gamit ang isang kamay nito. Magsama kayo. Mga mukha kayong tuko. Parang bata nitong Buelta na padabog na umakyat. Minsan talaga parang hindi 29 years old ang kuya mo. Parang 9 years old lang siya sa tigas ng ulo at pagkapasaway. Naiiling niyang wika habang nakatitig kay Arthur na palayo. Sinabi mo pa ate, mas matured pa ako sa kanya eh. Sana habaan mo pa ang pasensya mo sa kanya. Ano pa nga ba? Nagpaalam na rin siya kay Abel at nauna na sa private gym ni Arthur para ihanda ang susunod na program ng lalaki. Ilang sandali lang din naman ay dumating na rin ito na bagong ligo na. Tanging sando at shorts lang ang suot nito, pero sumisingaw ang kaastigan at kagwapuhan nito. Hindi naman yun maipagkakaila ni Leia. Talaga namang gwapo ang binata. Sadyang di niya lang trip ang ugali nito. Red flag at napakayabang. Alam kong gwapo na ako para matulala ka riyan, Leia. Pero may ibang oras pa naman para i-admire ang kagwapuhan ko. Anito nang nakangisi at nakapamewang pa. Tumaas ang kilay ni Leia. Ha? Sinong natutulala? Tinitingnan ko lang kung fit ka na ba talaga sa susunod na program. Huwag kang assuming. Dahilan niya at mabilis na yumuko. Medyo guilty siya dahil natulala nga siya sandali sa kagwapuhan nito. Of course, di niya pwedeng aminin dahil baka lalong lumaki ang ulo nito. Talaga ba, Miss Therapist? Alam mo, nagtataka na ako sa'yo. Babae ka ba talaga o baka naman tibo ka? Anong pinagsasasabi mo? Hindi ka kasi na-attract sa kagwapuhan ko at kamatsuhan. Tapos ang sungit mo palagi sa akin at palasagot. Kaya naisip ko na baka babae rin ang type mo. Hindi porket binabayaran mo ko, pwede mo na akong husgahan, Arthur. At para sabihin ko sa'yo, hindi ako tibo. Sadya lamang wala kang kadating-dating sa akin. Hindi ko tipo ang gaya mong mayabang at mataas ang tingin sa sarili. Gwapo ka lang at macho, pero red flag ka. Tanga lang ang mga babaeng nagkakagusto sa'yo dahil hindi nila alam ang ugali mo. Tila nasagad niya ang ego ni Arthur dahil bigla itong nawalan ng imik. Hindi na niya ito hinintay na magsalita dahil baka magtalo na naman sila. Ipinaliwanag na lang niya ang susunod na program. Okay, so ang tawag sa program nito ay light strengthening. Ang goal natin dito ay unti-unting palakasin ang shoulder muscles mo. Anya at ipinaliwanag ang mga exercises na gagawin nito. Wala pa ring imik ang lalaki, kaya nagpatuloy na lang siya. Una yung resistance band external rotation. Palalakasin natin ang rotator cuff mo. Sunod ay scapular squeeze, ayos na ang 10 to 15 repetitions at last ang wall push-up. Huminga ng malalim si Arthur at sambakol na naman ang muka. Yun na yun. Parang exercise naman ng bata yan eh. Asik nito ang na-expected na niya. Tinalikuran na lang niya ito at nagtali ng rubber band sa posting naroon.
Siguro nga pang bata para sa yung exercise na to, pero ito lang ang kailangan mo sa ngayon. Ang mabuti pa magsimula ka na at tama na ang pagrereklamo. Ako ang therapist dito, kaya alam ko kung ano makakabuti sa'yo. Wala rin itong nagawa kundi sundin ang sinabi niya. Ginabayan na lamang niya ito dahil mukhang alam naman na nito ang mga exercises na gagawin. Saktong tanghalian ay natapos sila sa unang set para sa araw na yun. Inaya siya ng kapatid ni Arthur na sabayan silang kumain. Habang hinihintay ang mga katulong maghanda sa dining, ay nagpahinga muna si Leia sa couch sa living area kasama si Abel. Silang dalawa lang ang naroon dahil nagpaalam sandali si Arthur na aakyat para magbihis. Umayos ng upo si Leia at pinagmasdan ang malaking family portrait na nasa living area. Naroon ang larawan ng mga magulang ni Arthur at ang dalawang kapatid nito. Ang isa ay babae na bunsong kapatid ni Arthur. Abel, pwede ba ako magtanong sa'yo? Anya, nilingon naman siya nito. Sure ate, ano ba yun? Kasi nung nakaraang araw ay nabanggit mo na kapag nagpasaway ang kuya mo, sabihin ko lang para maisumbong mo siya sa mga magulang nyo. Hindi ba nila alam ang nangyari kay Arthur? Oo ate, wala silang alam. Ayaw kasing ipaalam ni kuya kay na mama ang mga nangyayari sa kanya rito sa Manila. Lalo na kapag may kinalaman sa kalusugan niya o aksidente. Ayaw niya kasing nag-aalala ang mga yun sa kanya. Sagot nito. Siya naman ang tumango at ngumiti nang titigan muli ang family portrait. Pero nakakamanghari ng kuya mo, no? Sa kabila ng kapilyohan niya at kayabangan, hindi siya nahihiya na ipakita sa iba kung gaano niya kamahal ang pamilya niya. Yun naman ang isang bagay na hinahangaan ko kay kuya ate. Hindi na rin lihim ang pinanggalingan namin since na-document na minsan ng buhay ni kuya kung paano siya nag-start sa karir niya sa boxing at hanggang sa makilala siya. Sabi nito. Nakangiti rin ito habang nakatingin sa family portrait. Tahimik lang na tumango si Leia dahil alam din naman niya yun. Napanood niya rin ang documentary na tinutukoy nito kung saan ibinahagi ni Arthur ang buhay nito dati bago ito naging boxing superstar. Noon pang mga bata kami, kahit si kuya ang pinakapasaway at matigas ang ulo, iba ang pagmamahal at pagpapahalaga niya sa aming pamilya niya. Natatandaan ko sa tuwing wala kaming pasok noon, siya ang kasakasama ni Papa sa pamamasada ng jeep nun dun sa amin sa Davao. Masipag talaga si kuya. Kaya lang basagulero siya at madalas napapaaway. May pagkamayabang din kasi yun. Dagdag pa nito na natatawa. Maging siya ay natawa rin at tahimik na sumang-ayon. Halata naman kasi kay Arthur. Noon pa ba'y hilig na niya magboxing? Oo, pero libangan lang. Hanggang sa isang araw nga, nagsabi siya kay Papa na gusto niya maging professional boxer. Tutulong nga si Mama dahil sakit lang daw yun ang katawan pero porsigido si kuya. Hindi namin alam na may isang gym na pala siyang pinupuntahan noon at nagtitraining na. Sa huli, napapayag din niya si na Mama at doon na unti-unting nakilala ang pangalan niya. Malaki ang sakripisyo ni kuya. Saksi ako sa lahat ng hirap na pinagdaanan niya sa mga training at laban niya. Simula nung niyakap niya ang mundo ng boxing. Kaya siguro ayaw niyang huminto kahit na injured siya. Sa totoo lang, Ate Leia, sinabihan ko na si kuya na magpahinga na muna sa boxing. May mga naipundar naman na kasi kami at sigurado na ang seguridad ng pamilya namin. Kaya lang din kasi pinagporsigihan ni kuya ang boxing ay para maiahon kami sa hirap. At ngayon masasabi ko naman na malayo na kami sa dati naming buhay dahil sa kanya. Pero matigas ang ulo niya at hindi nakikinig ano. Sabi niya na parang yun talaga ang alam niyang nangyari. Natawa si Abel. Tama ka ate. Ang hirap niyang kumbinsihin. Pangarap din kasi ng kuya mo ang boxing. Hindi rin kasi ganun kadaling bitiwan ng isang bagay lalo na kung alam mong dun ka magaling. Naintindihan ko rin naman yun ate. Nasabi na rin niya yun. Ang sabi pa nga niya, titigil lang siya sa boxing kapag may sapat na siyang rason. Akma pa sana siyang magtatanong nang matanaw na nila si Arthur pababa ng hagdan na kumakanta pa. Di pa ba handa ang pagkain? Nagugutom na ako Bilisan niyo naman, hoy! Sigaw nito. Nagkatinginan na lang sila ni Abel at napailing. Matapos ang tanghalian ay sandali pa silang nagpahinga para magpababa ng kinain. Abala si Leia sa pagsusuri sa mga program na ginawa niya para kay Arthur na kasalukuyang nakikipagbiruan sa kapatid nito nang may tumawag sa kanya. Nagsalubong ang kilay niya nang makitang mama niya ang tumatawag. Hello ma, bakit po? Tanong niya agad pagkasagot sa tawag. Hello Leia anak, pasensya na't napatawag ako papunta kasi ako sa ospital ngayon. Tumawag ang kuya mo kanina at dinala niya si Henry sa ospital. Sagot nito na halata sa boses ang pag-aalala. Ano ma? Bakit daw po? Ano nangyari?
Naaksidente raw sa gym habang nakikipag-sparring, sabi ng kuya mo. Sagot nito. Okay po ma, susunod po ako riyan. Anya at tinapos na ang tawag. Mabilis niyang inayos sa mga gamit niya nang lapitan siya ng magkapatid. Anong nangyari, Leia? Tanong ni Arthur. I'm sorry, may emergency kasi Arthur. Nasa ospital daw ang kapatid ko. Pwede bang bukas na lang natin ituloy ang exercise mo? Sure, tara samahan na kita. Sabi nito. Ha? Anong ha? Sabi ko sasamahan na kita. Tara na. Ulit pa nito at naunang lumakad palabas. Nakasando at jogger pants lang ito. Mabilis siyang sumunod kasama ang kapatid nito. Arthur, sandali lang. Anong sasama ka? Tanong niya rito. Nakatayo lang ito sa harapan ng mansyon. Bakit, bawal ba? Gusto ko rin lumabas. After na shoulder injury ko, iniwasan ko na muna lumabas. Ngayon okay naman na, lalabas lang ako sandali. Pero baka makita ka ng mga tao. Hospital yung pupuntahan natin. Baka pagkaguluhan ka nila. Kung yan lang ang problema, edi magtatakip ako ng muka. Ilang sandali lang ay may humintong sasakyan sa harapan nila. Tara na! Anito at nauna nang pumasok sa sasakyan. Napalingon siya kay Abel pero nagkibit-balikat lang to. Hindi na mapipigilan yan, ate. Sige na, hayaan mo na. Naiinip na rin siguro yan sa loob ng bahay. Napabuntong hininga na lang siya at sumunod sa loob ng sasakyan. Doon ay inabutan niya si Arthur na nakasombrero na at may hawak pang face mask. Oh, okay na bang disguise to, Miss Therapist na masungit? Ayokong tinatakpan ng gwapo kong muka pero kung yan ang problema mo, ito na, magtatakip na. Wala na rin namang nagawa si Leia kundi tumango kamot ang pisngi niya. Nang makarating sila ng ospital ay dali-dali siyang pumasok. Nakasunod lang si Arthur sa kanya habang hinahanap niya kung nasaan ang kapatid niya. Nakita niya rin ang mga ito sa dulo ng ward. Mama! Anak, mabuti naman at nandito ka na. Anito matapos nung yakapin. Kumusta ka, Henry? Ano bang nangyari sa'yo? Baling niya sa kapatid na nakahiga sa hospital bed at may semento na ang braso. Nagkamali lang sa sparring, ate. Na-dislocate yung kamay ko. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Sino bang kasparing mo? Hindi ito sumagot pero dahan-dahang tumingin sa kuya nila. Napanganga siya nang tingnan niya ang kuya Landro nila na nakangiwi. Di ako may kasalanan, Leia. Pasikat lang yan. Akala yata kaya niya ako. Sabi nito. Napapikit na lang si Leia at nahilot ang sentido. Kahit papaano ay relax na siya na okay lang ang kapatid, bagamat may injury to. Maya-maya ay napansinan ng mama niya si Arthur na nasa likuran niya. Sandali anak, sino ba itong kasama mo? Tanong ng mama niya. Nilingon nila si Arthur nang bigla nitong alisin ang suot na mask at sombrero. Kumusta po, tita? Anito, narinig niya ang pagsinghap ng mama niya at ang pagmumura ng mga kapatid niya. King? Singhap ni Henry. Nilingon ito ni Leia at sinabihan itong tumahimik. Huwag kayong maingay at baka pagkaguluhan siya dito. Saway niya sa mga ito pero wala na sa kanya ang atensyon ng mga kapatid niya. Napailing na lamang siya habang nakatingin kay Arthur na nakikipagkwentuhan sa mga kapatid niya. Nakuha pa nga ni Henry na magpapirma sa sementong nasa braso nito at nagpa-picture pa ang mga to. Unang kita pa lang pero parang magtotropa na ang mga ito kung magkwentuhan about boxing. Sabi ko nang huwag maingay pero ang gugulo. Naiiling niyang sabi. Hayaan mo na at alam mo namang idol na idol ng mga yan si Arthur. At saka wala namang gaanong tao rito sa ward. Pero ang gwapo nga niya sa personal anak. At ang bango rin. Sabi naman ng mama niya. Gwapo at mabango nga, di naman maintindihan ng ugali. Sobrang yabang at bossy. Bulong niya. Hinayaan na lang niya mga kapatid na makipag-usap kay Arthur. Sumali na rin ang mama niya sa usapan. Nice meeting you in person din, Arthur. Idol na idol ka talaga ng mga anak ko at gusto ko rin magpasalamat sa'yo. Nakangiting sabi ng mama niya. Para saan naman po, tita? Tanong nito at tiningnan pa si Leia. Kasi napili mo ang anak ko na maging personal therapist mo. Alam mo kasi, pangarap niya talaga na maging physical therapist ng isang professional athlete katulad ng papa niya. Agad siyang lumapit sa ina para pigilan na ito. Ma, hindi mo naman kailangang sabihin sa kanya yan. Mahina at medyo nahihiya niyang wika. Pasensya na anak. Thankful lang talaga ako. Nahihiyang lumingon siya kay Arthur na nakatitig lang sa kanya. Nakibit-balikat din ito na parang wala lang. Bago pa dumami ang mga tao sa ward ay nagpaalam na si Arthur. Sinamahan niya ito palabas ng ospital.
Maraming salamat ulit sa paghatid sa akin dito, Arthur. At pagpasensyahan mo ng mga kapatid ko. Hindi ko na sinabi sa'yo na idol ka talaga nila. Trabaho naman ang dahilan kaya ako pumupunta sa inyo. Anya nang nasa labas na sila. Tumigil naman ito tumarap sa kanya. Alam mo kasi, yan din ang hirap sa'yo eh. Masyado kang professional, Leia. Ang nasa isip mo palagi ay trabaho. Hindi ka marunong makisama kahit paminsan-minsan. Kung sinabi mo na idol ako ng mga kapatid mo, di ba ka nakapag-picture na ako sa'yo para sa kanila? Naiiling nitong sabi. Trabaho naman kasi talaga ang pinupunta ko sa inyo. Wala namang mali sa pagiging professional ko sa trabaho, kasi yun naman ang dapat. At saka, kung sinabi ko ba agad sa umpisa pa lang na idol ka ng mga kapatid ko, gagawin mo ba yung mga sinabi mo? I doubt it. Unang kita mo pa nga lang sa akin, parang gusto mo na akong ibaon sa lupa. Saka, sila ang may idol sa'yo, hindi naman ako. Wika niya. Hindi niya alam kung saan galing yon. Pero nasabi naman na niya. Natulala naman sandali si Arthur at sa kauna-unahang pagkakataon ay bigla itong tumawa sa harapan niya. Naririnig naman na niya ang tawa nito pero hindi kapag siya ang kaharap. Wala naman itong alam gawin sa harap niya kundi ang inisin siya. Well, siguro nga hindi. Siyempre bad trip ako nun dahil sa shoulder injury ko. Isa pa, unang kita ko pa lang kasi sa'yo. Palasagot ka na at hindi ka man lang napipikon. Kaya ako pang unang napikon sa'yo. Tapos tahasan mo pang sinabi na red flag ako at hindi mo matitipuhan. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Alangan namang purihin kita. Hindi naman mula sa puso ko. Saka na first day ko kasi nabalaan na ako ni Tito Brad na moody ka dahil sa shoulder injury mo. At expected ko naman na yun. At saka sanay na rin ako dahil hindi rin yun maiiwasan sa trabahong pinasok ko na may iilang pasyente na mabilis mairita o mainis. Paliwanag niya. Sanay ka na pero halata naman sa'yo na minsan napipikon ka na sa akin. Ano, tama ako, di ba? Oo, aaminin ko na nakakainis ka rin talaga minsan at nakakaubos ng pasensya. Lalo ng kayabangan at kapilyuhan mo. Kung di ako nagdadala ng maraming baon ng mahabang pasensya, baka nag-resign na ako una pa lang. Oh, bakit hindi mo ginawa? To tell you honestly, yun nga ang bala ko. Ang inisin ka hanggang sa sumuko ka. Kasi nga, nakakainis ang paghihimpala sagot mo at parang di ka nakakapektuhan sa akin. But I didn't expect na tatagal ka, Leia. Dahil ayokong biguin si Sir Mac na nag-recommend sa akin na maging therapist mo. At saka trabaho ko to, kaya hindi pwedeng sukuan ko agad. Yun lang ba? O dahil pangarap mo rin to? Bumalik siya ng tingin kay Arthur. Malamang ang tinutukoy nito ay ang narinig mula sa mama niya kanina. Isa na rin yun. Maikling sagot niya at lumakad na papunta na sa parking lot. Sumunod naman to. So, nagstay ka na maging therapist ko sa kabila ng kayabangan ko dahil pangarap mo to at gusto mo maging katulad ng papa mo? Physical therapist din ba siya? Tumango siya at ngumiti. Oo, physical therapist din dati ang papa ko. At naging personal therapist din siya ng gymnast na si Oliver noon. Talaga? Nasaan na ba ang papa mo? Nilingon niya ito na nakatitig din sa kanya. Patay na kasi si Papa. 6 na taon na namin siyang hindi kasama. Oh, okay. Sorry, Leia. Okay lang, Arthur. Matagal naman na yun. At saka, inspirasyon ko na si Papa ngayon. Siya ang dahilan kaya ako nag-physical therapist. Gusto kong maging tulad niya. Now it makes sense kung bakit napaka-dedicated mo sa trabaho. Tumigil sila sa paglalakad nang makarating sa harapan ng sasakyan nito. Halos palubog na rin ang araw. Ganun naman talaga dapat, hindi ba? Kung gusto mo ang isang bagay o isang trabaho, dapat ay seryoso ka rito, lalo na kung pangarap mo to. Komento niya. Tumango-tango naman ito na tila sang-ayon. Sige na Arthur, umuwi ka na at magpahinga. Bukas na lang ako babalik para ipagpatuloy ang program mo. Salamat ulit sa paghatid sa akin dito Wika niya. Walang anuman. Ginawa ko lang din talaga tong excuse para makalabas sandali. Sabi naman ito. Napangiti na lang siya at ewan ba niya kung bakit. Pakiramdam kasi niya ay sincere to. Titig na titig naman sa kanya si Arthur. Alam mo, Leia, mas maganda ka kapag nakangiti kesa masyadong seryoso. Ugaliin mo yun Dagdag pa nito at kumindat. Medyo natigilan si Leia roon at ramdam niya ang biglang pag-iinit ng kanyang muka. Mabilis niyang itinago yun sa pag-irap dito. Nagsisimula ka na namang mga asar, Mr. Rivero. Mabuti pa umalis ka na. Taboy niya rito. At bahagya pang itinulak palapit sa sasakyan nito. Naghihintay na rin ang driver nito. Hoy, gwapong maloko at bayabang lang ako.
Pero hindi ako sinungaling, Leia. Nagsasabi lang ng totoo. Maganda ka nga. Oo na, maganda na ako maganda. Sige na, alis na. Lo, naniwala ka agad? Biro nito sabay bunghalit ng malakas na tawa. Sa inis ni Leia ay hindi niya napigilang paluin ang braso nito. Walang yaka talaga. Walang patawad ng mga pangaasar mo, Arthur. Naiinis niyang bulalas. Aray ko naman, ang sakit. Grabe, dadagdagan mo ba ang injury ko? Daing kunwari nito hawak ang braso nitong pinalo niya. Tumaas ang kilay niya. Huwag kang OA, Arthur. Hindi naman malakas ang palo ko At saka ilang suntok nga sa ring baliwala lang sa'yo. Tapos sa isang palo ko lang dumadaing ka na. Ngumisi ito at itinaas ang dalawang braso para ipakita ang mga pumuputok na biceps nito. Siyempre malakas ako. Ako ang hari sa ring, no? Pagyayabang na nito. Napailing na lang si Leia. Oo na, sige na, sige na. Bye Arthur, kita na lang ulit bukas. Wika na niya para magpaalam na rito. Tumatawa naman itong sumakay sa sasakyan nito. See you bukas, Leia. Anito sabay kindat bago tuluyang umalis ang sasakyan nito. Naiwang nakatayo sa parking lot si Leia habang nakatanaw sa palayong sasakyan. Hindi maintindihan ni Leia ang kakaibang sayang nararamdaman ng mga oras na yon. Sa maikling sandali lang na yon at simpleng kwentuhan, pakiwari ba niya ay unti-unti na niyang mas nakikilala si Arthur. Matapos ang araw na yon, para bang mas gumaan na ang trabaho ni Leia. Bihira nang magreklamo si Arthur sa mga pinapagawa niya, pero natural na rito ang kayabangan at kapilyohan na nakasanayan na niya. Oh, tapos na ngayong araw ang second rehab program ko. Ano na ang susunod kong gagawin, Miss Therapist? Tanong nito habang nagmemeryenda sila sa may hardin. Isang buwan na kasi ang nakalipas at 2 program na ang natapos nito. Ang susunod na ay functional training na. Sagot niya na ikinatuwa nito. Training? Pwede na akong bumalik sa training? Oo na, hindi. Ha? Anong oo na hindi? Ginugutay mo ba ako, Leia? Salubong ang mga kilay nitong ani. Natawa siya ng mahina at umiling. Ang ibig kong sabihin ay oo, pwede ka nang bumalik sa training. Pero hindi yung bakbakan talaga na usual training mo. Dito sa functional training, ang goal nito ay bumalik sa boxing-related movements sa tulong ng ibang exercises. Paliwanag niya. Boxing-relating movements? Hindi ibig sabihin ay pwede na akong sumuntok. Tumango siya. Oo, pero alalay lang. Shadow boxing at resistance band punching ang gagawin mo. Anya. Kumamot ito sa ulo at wala ring nagawa kundi tumango. Sige na nga, pwede na yun kesa wala. At least makakasuntok na ulit ako at makikita ko na kung ayos na ang balikat ko. Yun naman ang goal natin pero yung sinabi ko, alalay lang dapat. Oo na po, narinig ko naman eh. Di na kailangan pa ulit-ulitin. Palatak nito na hindi na lang niya pinansin. Nga pala, kachat ko ang kuya mo kagabi. Ikaw nang magsabi sa kanya na okay sa akin na ron sila sa gym ko mag-training ng kapatid mo kung gusto nila. Nagsalubong ang kilay niya at mabilis na nilunok muna ang kinakaing spaghetti bago nagsalita. Kachat mo si kuya? Friends kayo sa social media? Oo, doon pa lang sa ospital friends na kami ng mga kapatid mo sa social media. Napanganga siya sa narinig. Wow hindi nila sinabi sa akin yun At talagang sila pang naunang naging friend ni Arthur sa social media kaysa sa akin. Bulong niya. Sa text and calls lang sila may communication nito. Natawa naman si Arthur na narinig pala ang sinabi niya. Selos ka? Uy, para sabihin ko sa'yo, ikaw ang una kong sinundan ng friend request. 2 weeks ka pa lang dito, pero hindi mo pinapansin. Sabi nito. Napanganga siya. Talaga ba? Anya at mabilis na tinignan ang social media niya na inaagyo na yata sa tagal na niyang hindi nabuksan. Oo, gusto ko nga sabihin sa'yo na i-accept mo naman ang request ko. Kaso baka isipin mo naman na ako pang habol ng habol na ma-accept mo. Kaya inalis ko na yung request. Tumingin siya kay Arthur na nakangisi. Pinagtitripan mo lang yata ako Duda niya nang wala nga siyang makita. Inalis ko nga kasi hindi mo naman pinapansin. Hindi ka ba nagbubukas ng social media mo? Umiling siya. Hindi talaga. Masanay ako sa email at phone calls or text. Kaya naman pala. Sige mamaya, i-add kita. O kaya ikaw na lang ang mag-add sa akin. I-accept ko na lang mamaya. Ayoko nga, ikaw na lang. Nagpalatak si Arthur at napailing. Pati sa pag-add sinasalungat pa. Oo na, ako na mag-add sa'yo. Sabi nito at agad na tumipa sa cellphone nito. Ayan
Friend requested na. Accept din naman pag may time. Natawa pa siya nang ipakita nito ang phone nito, kaya kinuha na rin niya ang kanya para i-aksepto. Ayan na po, accepted na. Natatawa niyang wika. Ngunit natigilan siya nang bigla nitong idampi ang palad nito sa pisngi niya. Nagkatitigan sila ng ilang segundo bago gumalaw ang hinlalaki nito sa gilid ng labi niya at ngumisi. Ang tanda-tanda mo na, ang kalat mo pa rin kumain ng spaghetti, Leia. Wika nito. Parang tinatambol sa lakas ang dibdib niya ng mga sandaling yon. Hindi yun ang unang beses niyang maramdaman yon sa mga nagdaang araw at ayaw niya ng pakiramdam na yon. Mabilis niyang nailayo ang muka sa palad nito. Sana sinabi mo na lang at ako na sanang nagpunas, Arthur. Kaya ko naman. Anya at kumuha ng tissue na nasa mesa at pinunasan ang gilid ng labi niya. Sus, para yun lang eh. Pasalamat ka nga, daliri ang ginamit ko. Munti ko na kayang dilaan. Halos masamid naman si Leia at mabilis na inubo. Humalakhak naman ng malakas si Arthur. Walang yaka talaga, Arthur. Napakabastos mo. Lo, anong bastos dun? Pero kung gusto mong makakita ng bastos, sige. Anito sabay tayo at akmang aalisin ang sinturod sa pantalon nito. Tumigil ka nga. Tama na kasi yan. Kumakain tayo eh. Kadiri ka. Sigaw na niya. Natatawang naupo naman ito ng titig na titig sa kanya. Finally, nakikita na rin kitang naiinis. Dati kasi parang wala ka man lang pake. Sana wag magbago yan, Leia. Mas gusto kong Leia ngayon kaysa sa dati. Wika nito na nakangiti. Sandaling natameme naman siya. Aminado kasi siyang ang laki bigla ng pagbabago ng samahan nila. Dati nga ay mataas ang timpi niya at hindi mabilis maapektuhan dito. Pero ngayon ay parang konting galaw nito ay sasabog na siya. Hindi niya alam kung maganda ba yon o hindi sa relasyon nila bilang therapist at patient. Pero aaminin niyang nagugustuhan niya ang kung anong meron sila. Matapos nilang magmerienda ay nagpaalam na rin siya rito. See you na lang ulit bukas, Arthur. I-kondisyon mo ang katawan mo at magpahinga ka para bukas. Anya, habang palabas ng mansyon nito. Oo naman, lagi naman akong kondisyon eh. Excited na nga akong sumuntok ulit. Sagot naman nito at sumuntok pa kunwari sa hangin. Naiiling na napangiti na lamang siya. O siya, sige na, una na ako. Ayaw mo talaga ang ako na maghatid sa'yo? Walang maghahatid sa'yo eh. Hindi na nga, may dadaanan din kasi ako sa sport doc bago umuwi. Baka gabihin na ako nun. Saka malapit lang naman yun dito. Wika niya, napabuntong hininga na lang ito at tumango. Fine, basta bukas agahan mo ah. Ingat ka sa pag-uwi, Leia. See you. See you tomorrow, Arthur. Hanggang sa taxi ay hindi maalis sa labi ni Leia ang ngiti. Ibang-iba ang saya na dala niya pa uwi ngayon, iba sa pagod at stress noong unang buwan. Napahawak siya sa dibdib niya na malakas ang tibok habang iniisip si Arthur. Hindi niya itatanggi na hindi mahirap magustuhan ng lalaki dahil sa gandang lalaki nito. Pero isang bagay lang naman ang kinaiinisan niya rito noon, at yun ay ang kayabangan nito. Ngunit ngayon, ewan ba niya dahil kahit ang mga ayaw niya rito noon ay nagugustuhan na niya ngayon. Ay, hindi ako pwedeng makagusto sa kanya. Trabaho lang ang dapat na mamagitan sa amin. Ayokong mailang sa kanya dahil sa nararamdaman kong to. Pero, nagkakagusto na ba talaga ako sa kanya? Sa mayabang at pilyong Arthur Rivero na yun? Bulong niya habang nakatanaw sa labas ng bintana. Ano po yun, ma'am? Untag ng taxi driver. Natauhan si Leia. Wala po, Manong. Kausap ko lang po ang sarili ko. Nakangiwi niyang sabi at tumahimik na lamang. Hanggang makauwi siya sa kanila at sa oras ng pagtulog ay si Arthur pa rin ang gumugulo sa isipan niya. Nakatitig nga lang siya sa cellphone niya na parang may hinihintay. Ano ba naman ang lalaking yun? Ini-add nga ako sa social media pero hindi naman nagchat-chat. Ano kayang ina-expect nun? Ako mag-first move? Anya at malalim na lamang na napahinga. Hindi na talaga niya nagugustuhan ang nararamdaman. Hanggat maaari, gusto niyang maging profesional. Ngunit mukhang puso at isip na niya ang naglalaban. Ay, bahala na nga siya. Magkikita rin naman kami bukas. Hindi ko na kailangang hintayin ang chat niya. Sabi na lamang niya at natulog na. Kinabukasan ay maaga siyang nagising para bumalik sa mansyon ni Arthur. Nangako kasi siyang aagahan niya. Ngunit nang makarating siya ay inabutan niya itong seryoso at mukhang may malalim na iniisip. Kausap nito si Tito Brad at ang kapatid nito. Hindi niya alam kung anong pinag-uusapan ng mga to. Pero mukhang nasira nun ang mood ng lalaki.
Ate Leia, nandyan ka na pala. Ani Abel na unang nakapansin sa kanya. Ngumiti siya at lumapit sa mga to. Magandang umaga sa inyo. Bati niya at tiningnan si Arthur. Hindi man lang ito ngumiti katulad ng mga nakaraang araw. Huminga ito ng malalim bago tumayo. Tara na Leia, start na tayo. Anito at naunang lumakad papunta sa gym nito. Napatingin siya kina Tito Brad na naiwan. Kapwa rin seryoso at tahimik ang mga to. Ano pong nangyari? Bakit parang wala sa mood si Arthur? Tanong niya. Tumawag kasi ang sponsors ni Arthur kagabi. Kinakamusta ang training niya. Sinabihan namin siya na sabihin na sa promoter at mga sponsor ang lagay ng balikat niya. Pero tumanggi siya. Sagot ni Tito Brad. Ate, mukhang hindi aabot si kuya sa laban. Kung umabot man, wala siyang matinong training. Baka pwedeng ikaw na makiusap sa kanya na ipa-adjust na muna ang laban niya hanggang sa ma-full recovered siya. Ayaw niya makinig sa amin eh. Anito. Malalim na huminga si Leia at tumango. Hindi rin ako sigurado kung makikinig siya sa akin. Pero sige, susubukan ko. Sabi niya bago sumunod kay Arthur sa gym nito. Samantala, tahimik lang na nakaupo sa loob ng gym niya si Arthur na biglang dumating si Leia. Mabilis siyang tumayo at tumalikod dito. Tara na Leia, magsimula na tayo. Anya at nag-stretching muna. Narinig niya ang paglapit ni Leia sa likuran niya. Arthur, may gusto sana akong sabihin tungkol... Leia, tara na at magsimula na tayo. Agad niyang putol sa sasabihin nito. Nakatitig lang to sa kanya. Alam naman niya kung anong sasabihin ni Leia. Alam niyang sinabi na ni Tito Brad at ang kapatid niya ang dahilan kaya wala siya sa mood ngayon. Sinimulan nila ang mga exercise para sa ikatlong rehab program niya. Nasa gilid lang niya si Leia na ginagabayan siya bagamat ramdam niyang may gusto itong sabihin. Tahimik lamang siya at hindi nagsasalita dahil yun sa naging pagtatalo nila ng kapatid at ni Tito Brad kagabi at kanina. Gusto kasi ng mga ito na ipakancel muna ang laban niya at ipareschedule dahil sa injury niya. Pero ayaw niya. Sinabi ng ayos na ako. Kaya ko nang lumaban. Maktol niya habang sumusuntok sa hangin nang bigla siyang napasuntok ng malakas. Gumapang ang kirot sa balikat niya at malakas na napadaing hawak ang balikat niya. Arthur, ayos ka lang ba? Ano ba kasing ginagawa mo? Ang sabi ko magdahan-dahan ka lang. Nag-aalalang sabi ni Leia na agad siyang dinaluhan. Tiniis ni Arthur ang kirot at binaliwala lang to. Kaya ko to Leia. Hindi ang lintik na shoulder injury na to magpapabagsak sa pinaghirapan ko. Malapit na ang laban ko at kailangan maging handa ako. Sabi niya at umayos muli para ipagpatuloy ang ginagawa. Arthur, tama na. Walang laban na mangyayari kung ipagpapatuloy mong katigasan ng ulo mo. Ikaw ang naglalagay sa sarili mo sa alanganin. Pigil na sa kanya ni Leia, pero hindi niya ito pinakinggan. Umaakit na sa utak niya ang frustrations, at dahil doon ay muli na naman siyang sumuntok ng malakas, dahilan para muling kumirot ang balikat niya. Sa pagkakataong yun ay napasigaw na siya sa sakit at napaluhod. Maya-maya ay dumating na si Tito Brad at Abel. Arthur, ano ba? Tama na kasi. Tama na. Pakiusap. Sinasaktan mo na ang sarili mo. Malakas na wika ni Leia. Lumuhod na ito sa tabi niya at hinawakan ang braso niya. Hindi ako pwedeng tumigil, Leia. Maraming nakaasa sa akin sa laban na to. Hindi ako pwedeng huminto. Kailangan kong ituloy ang laban na to. Hindi ito ang sisira sa akin. Hindi talaga yung shoulder injury mo ang sisira sa'yo, kundi ang katigasan ng ulo mo at pride mo, Arthur. Sigaw din ni Leia na ikinagulat niya. Maluha-luha na ito ng titigan niya. Alam mo kung anong problema, Arthur? Hindi naman yung sitwasyon mo kundi yung ugali mo. Masyado ka kasing mayabang. Masyadong matigas ang ulo mo at ayaw mo makinig sa mga taong nasa paligid mo. Ilang beses na namin sinasabi sa'yo na hindi ka pa handa. Hindi ka pa pwedeng isabak sa laban dahil dyan sa injury mo. Pero ikaw ang nagpupumilit. Gusto mo bang mas lumala ang injury mo at hindi ka natuluyang makapag-boxing, ha? May tamang panahon para lumaban ka ulit, pero hindi ka nakikinig. Iniwas niya ang tingin kay Leia. Wala ka sa lugar para sabihin sa akin yan, Leia. Hindi mo alam ang mga sinakripisyo ko. Hindi mo alam ang mga pinagdaanan ko para sa pangarap kong to. Wala kang alam. Mabigat niyang wika. Ilang sandaling natahimik si Leia. Wala siyang narinig na anuman dito bago niya ito naramdaman na gumalaw sa tabi niya. Oo nga, tama ka. Wala nga akong alam sa mga sinakripisyo at pinagdaanan mo para sa pangarap mong yan.
Isa lang akong hamak na physical therapist na ang trabaho ay tulungan ka maipagpatuloy pa rin ang pangarap mo. Sabi nito bago siya binitiwan at tumayo. Nilingon niya ito at tiningala. Nakatitig pa rin ito sa kanya, pero sa mga oras na yon ay nagpipigil na itong umiyak. Medyo tinamaan ng konsensya at inis sa sarili si Arthur sa nakita. Hindi ko naman sinasabi sa'yo na tumigil ka na sa boxing, Arthur. Wala akong karapatan na pagsabihan ka tungkol dun. Pero bilang therapist mo na lang, ipinapayo ko lang sa'yo na magpahinga ka sandali hanggang sa makabalik sa dati ang kondisyon ng balikat mo. May paraan naman eh. Kung ibababa mo lang yung kayabangan mo at makikinig ka, magagawan pa ng paraan yan. Matutuloy pa rin ang laban mo. Pero maghihintay ka lang hanggang sa bumuti ka. Ikaw lang ang napupumilit na tumuloy kahit alam mong hindi ka pa okay. Dahil matigas ang ulo mo at mataas ang pride mo. Wika muli ni Leia kasabay ng pagpatak ng mga luha nito na agad din itong pinunasan. Natulala na lamang si Arthur habang nakatitig kay Leia na umiiyak na. Pasensya na kung nakakapagsalita ako ng ganito. Pero bilang physical therapist mo, trabaho ko kasing siguraduhin na maayos ang kondisyon mo at gumaling ka. Pero kung hindi ka rin naman makikinig, sa palagay ko wala nang dahilan pa para manatili ako rito. Humanap ka na lang ng kapalit ko na sasang-ayon sa mga gusto mo. Tumalikod na si Leia at kinuha ang mga gamit nito bago lumabas ng gym. Naiwan siyang nakatulala. Sa nangyaring sagutan nila ng dalaga, hindi na ang braso niya ang iniinda niya, kundi ang inis sa sarili dahil sa napagtaasan niya ng boses si Leia at napaiyak niya ito. Kuya! Lumapit sa kanya ang kapatid at inalalayan siyang tumayo, pero tinabig lang niya ang kamay nito. Kaya ko ang sarili ko. Matabang niyang wika at mag-isang lumabas ng gym. Umakyat siya sa silid niya at doon niya inalala ang mga kagaguhang pinagsasabi kay Leia sa gym kanina. Bobo! Ang bobo mo, Arthur! Ang tanga-tanga mo! Mura niya sa sarili at napasabunot na lang sa kanyang buhok. Halo-halo na ang emosyong nararamdaman niya ng mga oras na yon. Hindi niya alam kung bakit naiinis siya sa sarili sa ginawa niya kay Leia. Kung tutuusin, wala dapat siyang pakialam. Pero bakit apektadong-apektado siya? Hindi siya lumabas ng silid at nagkulong lang maghapon. Wala siya sa mood gumalaw dahil sa iniinda pa ring kirot sa balikat at sa nangyari kanina. Maya-maya ay narinig niya ang kapatid niyang kumakatok sa pinto ng kwarto niya. Kuya, lumabas ka muna riyan at bumaba para kumain. Hindi ka pa kumakain simula kanina tanghalian. Wika nito. Wala akong gana, Abel. Iwan niyo muna ako mag-isa. Sige kuya, pero papadalhan kita ng pagkain dito. Kumain ka pa rin. Hindi na siya sumagot at ipinikit na lamang ang mga mata para magpahinga. Yun lang ang gusto niya ngayon, magpahinga. Kinabukasan, naghintay siya kung babalik si Leia, pero hindi ito dumating. Expected naman na niya yun dahil sa naging sagutan nila. Hindi niya rin muna ito tinawagan o chinat man lang para mabigyan ito ng space. Alam niyang napuno na ito sa kanya. Ngunit ang isang araw ay naging isang linggo. Araw-araw ay naghihintay siya sa pagbabalik ni Leia na hindi na talaga bumalik. Hindi na ito kayang tiisin pa ni Arthur. Bawat araw na hindi niya ito nakikita at nakakausap ay parang bumibigat lang ang dibdib niya. Habang nakatambay siya sa pool area kinagabihan ay nilapitan siya ng kapatid. Kuya, pwede ka na bang makausap? Wika nito. Tiningnan niya ito at tinapik ang espasyo sa tabi ng inuupuan niya. Ngumiti naman ito at umupo sa tabi niya. Halos isang linggo na rin kasi niya itong hindi kinakausap. Lahat sa mansyon ay iniiwasan muna niya. Kumusta na ang balikat mo, kuya? Hindi na ba masakit? Hindi na. Kuya, hindi na kita pagsasabihan sa nangyari rin sa gym dahil alam ko namang na-realize mo na ang mga mali mo. Ang gusto ko lang itanong sa iyo ay kung ano na ang plano mo. Tumahimik siya sandali at tumanaw lang sa pool na para bang doon siya naghahanap ng sagot. Huminga siya ng malalim bago tiningnan ng kapatid. Nakapagpasya na ako, Abel. Sabihin niyo na ni Tito Brad sa mga sponsor at mga promoter na ipareschedule ang laban ko ng ilang buwan. Ipaalam niyo na ang shoulder injury ko. Wika niya. Noong nakaraan pa niya napagpasyahan yun. Tama naman kasi talaga si Leia. Siya lang talaga ang nagpupumilit kahit na hindi pa kaya ng katawan niya. Mabuti naman kuya. Sige, sasabihin ko kaagad si Tito Brad para maasikaso yan. Sabi ng kapatid at tatayo na sana ito nang hawakan niya sa kamay. May isang bagay pa pala, Abel. Ano yun kuya? Si Leia. Gusto ko siyang makausap. Samahan mo ako at puntahan natin siya. Gusto ko makipagbati sa kanya. Bumalik sa pagkakaupo ang kapatid niya at ngumiti.
Hinihintay ko lang na sabihin mo yan, kuya. Pero pwede ko bang malaman kung bakit? I mean, alam ko na gusto mo siyang puntahan para makapag-sorry ka sa naging pagtatalo nyo. Pero may iba pa bang dahilan bukod dun? Oo, meron. Gusto ko makipag-ayos sa kanya at bumawi. Alam kong nasaktan ko siya sa mga nasabi ko at napaiyak ko siya. Gusto ko siyang suyuin. Sagot niya. Umayos ng upo ang kapatid niya na parang may ideya na sa kung anong nasa isip niya. Sabihin mo nga sa akin, kuya. Physical therapist pa rin ba ang tingin mo kay Ate Lea o iba na? May gusto ka na ba sa kanya? Tanong nito na mabilis at walang pag-aalinlangan niyang sinagot. Oo, matagal na ako may gusto kay Lea, Abel. Talaga? Kailan pa, kuya? Huminga siya ng malalim at napangiti nang maalala kung kailan siya nagsimulang makaramdam ng pagkagusto rito. Hindi rin ako sigurado. Siguro nung unang araw pa lang ay gusto ko na siya. Kasi kung hindi naman ay dapat pinaalis ko na siya. Kilala mo ako. Oo, pansin ko nga yan, kuya. Bukod kasi sa simpleng ganda niya at husay niya sa trabaho, ang lubos kong hinangaan sa kanya ay ang personalidad niya. Siya lang kasi ang kaisa-isang babae na bumabangga sa akin at hindi nagdadalawang isip na sagutin ako at sungitan. Siya lang din ang naglakas loob na ipamukha sa akin kung gaano ako ka-red flag na lalaki. Pinamukha sa akin ni Lea na hindi lahat ng babae nadadala sa forma at kayabangan. Hindi lahat ng babae gusto ng lalaki na may pera. May mga tulad niya na mas pinahahalagahan ng respeto, katapatan at totoong ugali. Hindi ko inakalang darating yung araw na may isang babaeng titingin sa akin hindi dahil sa kung anong meron ako, kundi sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko. Sa bawat sagutan namin, sa bawat panalait niya sa pagiging self-centered ko, dun ko unti-unting naiintindihan na kailangan kong baguhin ang sarili ko. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Dahil sa kanya, natuto akong i-question ang sarili kong mga desisyon, ang sarili kong pagtrato sa mga tao. Hanga nga rin ako kay Ate Lea. Siya lang ang babaeng nakapagsabi sa'yo ng ugali mo. Kahit ako, hindi kita kayang tapatin dahil ayaw kong sumama ang loob mo, kuya. Ibang-iba talaga siya sa mga babaeng nakilala ko na kapag nakikita ko ay parang linta akong kumapit. Maraming bagay na hindi ko inaasahang makikita ko kay Lea at magiging dahilan para mahulog ako sa kanya. Alam kong trabaho lang ang tingin niya sa akin pero habang tumatagal, lumalambot ako sa bawat pag-aasikaso at pag-aalaga niya sa akin. Kung tutuusin, Abel, hindi siya yung tipo kong babae eh. Pero siya yung tipo ng babae na kailangan ko. At kung papala rin ako, siya rin ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Confess niya sa kapatid. Noon pa niya yun nararamdaman, pero hindi niya lang pinapansin dahil nga baka infatuation lang dahil si Lea lang ang madalas niyang kasama. Isa pa iba ka dahil na-challenge lang siya sa pagiging palaban nito. Pero na-realize niya matapos ang naging pagtatalo nila at hindi nila pagkikita ng matagal na hindi lang physical therapist ang tingin niya rito, kundi higit pa. Natawa naman ang kapatid niya na halatang masaya rin para sa kanya. Una pa lang talaga, malakas na ang kutob ko na magkakagusto ka sa kanya, kuya. Pansin ko na kasi ang ngiti mo kapag kaharap siya at ang paraan ng pagtitig mo sa kanya. Actually, botong-botong ako kung siya magugustuhan mo eh. Dahil alam kong may tao nang magpapataob sa'yo. At siya yun. Sure din ako na magugustuhan siya ng buong pamilya natin. Sagot ng kapatid at tinapik-tapik pa ang balikat niya. Malalim siyang bumuntong hininga at nilingon si Abel. Sa tingin mo, tol, mapapatawad kaya niya ako? Mapapabalik ko kaya siya? Kuya, ang dami mo ng laban na pinanalo. Dito ka pa ba titiklop? Siyempre hindi. Pero ibang laban kasi to. Laban na to ng puso at hindi kamao. Natawa ang kapatid niya at umakbay sa kanya. Medyo hindi pala bagay sa'yo ma-in love, kuya. Ang badoy pakinggan pero kaya yan. Suportahan kita. Wika nito. Mahinang kinaltukan naman niya ito. Ulol. Ani na lang niya at nagkwentuhan pa sila nito tungkol sa nararamdaman niya para kay Lea. Nagpractice pa nga sila ng mga sasabihin niya sa muling pagharap niya sa dalaga. Kinabukasan nga matapos maipasikaso kay Tito Brad ang pakikipag-usap sa mga sponsor niya at promoter tungkol sa injury niya, ay nagpaalam na siya kasama ang mga kapatid para puntahan si Lea. Tuwang-tuwa ang coach niya nang aminin niyang in love siya sa physical therapist niya at susuyuin niya ito ngayon. Galingan mo, Art. Talong-talo ka kung pakakawalan mong isang yan. Si Lea ang natitipuhan ko rin para sa'yo. Good luck. Sabi pa nga nito at tinapik ang braso niya. Pagdating sa tapat ng bahay ni Lea ay kabadong bumaba si Arthur.
Naiiling siya dahil sa dami ng laban niya sa ring ay mas dito pa siya kinabahan. Akmang kakatok na sana siya sa pinto ng bahay nito nang bigla yung bumukas at nagkagulitan sila ni Leia na siyang bumungad sa kanya. Arthur? Ngumiti siya rito at simpleng kumaway gamit ang isang kamay na walang hawak na bulaklak. Hi Leia. Pwede ka bang makausap? Pinapasok naman siya ng dalaga. Naupo sila sa sofa sa sala. Tahimik lang na nakaupo si Leia at halos hindi makatingin kay Arthur na nakaupo rin katabi ang kapatid nitong si Abel. Hindi niya kasi alam paano haharapin at kakausapin si Arthur. Isang linggo kasing ginulo nang naging sagutan nila ang isipan niya. Simula noon ay hindi na siya bumalik dahil pakiramdam niya ay hindi na siya fit para maging therapist ng binata. Naisip pa nga niya na baka nga wala rin itong pakialam sa kanya dahil hindi man lang ito tumawag o nag-chat sa kanya. Sa bagay ay physical therapist lang naman siya nito. Kaya nga nagulat siya ngayon na matapos ang isang linggo ay makikita niya ito sa kanilang bahay at may dala pang bulaklak. Maya-maya ay dumating ang mama niya. Naglapag ito ng maiinom sa center table. Alam ko na may nais kayong pag-usapan na dalawa, kaya iiwan na muna namin kayo rito. Abel, iho, samahan mo muna kami at tulungan mo kami maghanda ng tanghalian. Wika ng mama niya at hinila ito at ang mga kapatid niya pa kusina. Alam naman ng mga kapatid niya ang naging pagtatalo nila ni Arthur. Noong unay kampi pa nga kay Arthur ang mga kapatid niya, pero kalaunan ay nirespeto na lang ng mga ito ang gusto niya na sukuan na ito. Nang makaalis ang mga ito at sila na lamang ng binata ang naiwan, ay biglang bumilis ang tibok ng puso ni Leia. Maya-maya ay tumikhim ito at humarap sa kanya. Leia, para nga pala sa'yo. Anito at inabot ang bitbit na bouquet. Nahihiyaman ay tinanggap naman niya yon. Salamat, Arthur. Matipid niyang wika na hindi nakatingin dito. Leia, may dalawang dahilan ako kaya ako pumunta rito. Panimula nito. Naglakas loob na siyang tingnan to. Tipid itong ngumiti bago nagsimulang magsalita. Una, gusto kong humingi ng sorry sa naging pagtatalo natin nung nakaraang linggo. Pasensya na kung nasigawan kita at naibuhos ko ang inis at frustration ko sa'yo nung araw na yun. Nadala ako ng emosyon at nakapagsalita ako ng mga bagay na alam ko nakasakit sa'yo. Alam ko naman na kapakanan ko lang ang iniisip mo nun, pero naging narrow-minded ako. Tama ka eh. Masyadong matigas ang ulo ko at ma-pride ako. Ipinipilit ko ang bagay na gusto ko kahit na hindi na naaayon. Pero ngayon nagsisisi na ako at malinaw na sa akin ang lahat. Sana'y mapatawad mo ako, Leia. Sa puntong yun ay siya naman ang tipid ng umiti at tumango matapos mapakinggan ang paghingi nito ng tawad. Hindi mo naman kailangan mag-sorry dahil hindi naman ako galit sa iyo, Arthur. Naiintindihan ko rin naman kasi ang pinanggagalingan ng inis or galit mo nung araw na yon. Pero sana naiintindihan mo rin na may mga bagay na hindi talaga kayang ipilit. Oo, naiintindihan ko na, Leia. Kaya nga kagabi, kinausap ko ng sina Tito Brad na ipa-adjust na ang laban ko. Inaasikaso na nila yun ngayon. Para bang nabunutan ng tinik sa dibdib si Leia sa nalaman. Yun naman kasi ang mabigat sa kanya nung iwan niya ito. Iniisip niya kasi na baka ituloy pa rin ni Arthur ang laban sa kabila ng sitwasyon ng balikat nito. Ang kapakanan talaga nito ang iniintindi niya. Mabuti naman kung ganun. At least ay magkakaroon ka na ng sapat na oras para magpagaling at makapag-training. Sabi niya at yumuko sa bulaklak na binigay nito. Isa rin yun sa dahilan kaya ako nandito. At yun ang pangalawa, Leia. Wika nito kaya muli siyang napatitig dito. Ewan ba niya pero bigla siyang kinabahan habang nakatitig sa mga mata nitong nangungusap. Ibang-iba sa maloko at pilyong tingin ng isang Arthur Rivero. Leia, gusto kitang suyuin na bumalik sa akin bilang physical therapist ko. Ikaw ang gusto kong tumulong sa akin na makarecover at samahan ako hanggang sa mga training ko. Nakagat ni Leia ang ibabang labi niya at medyo nakaramdam ng dismaya. Iba kasi ang iniisip niya. Masyadong naging hoping ang isip niya na baka may iba pang dahilan ang pag-abot nito ng bulaklak sa kanya. Pero para lang pala suyuin siya para magtrabaho ulit dito. Kung makikinig ka na sa akin at hindi na matigas ang ulo, bakit hindi? Anyat umiwas ng tingin dito. Siyempre bukod dun, kukunin ko na rin ang pagkakataong yun para mas magkakilala tayo at para makapangligaw sa'yo, Leia. Mabilis siyang napatingin dito na nakangiti na ng matamis sa kanya. Ha? Ano ka mo? Tanong niya. Baka kasi ginugood time lang siya ng assuming niyang utak.
Malaking ngumiti naman si Arthur na halos hindi mabura ang ngiti bago inabot ang kamay niya. Doon muling nagrikudon ang puso niya sa kaba. Ang sabi ko, gusto kitang ligawan, Leia. Gusto kong manligaw dahil gusto kita. Napanganga na lamang siya kasabay ng mga singhap na narinig niya sa kusina. Nang lingunin nila ay nakita niya ang mga kapatid at kapatid ni Arthur na nakikinig sa kanila. Sabi ko na may ligawan na. Hirit ng kapatid niyang si Henry. Payag na yan, boto ko sa'yo tol. Segunda rin ng kuya niya. Ay pasensya na kayo, sige lang mag-usap kayo riyan. Nakangiting sabi ng mama nila at hinila ang mga kapatid niya at si Abel. Malakas namang natawa si Arthur. Mukhang boto naman pala sa akin ng mga utol mo at mama. Pero syempre ang boto mo pa rin ang mas mahalaga, Leia. So okay lang po ba na ligawan kita? Tanong muli ni Arthur, hawak pa rin ang kamay niya. Sa mga oras na yon ay napahinga na lang ng malalim si Leia. Sa isang linggong dumaan, buhat ng magkahiwalay sila nito, doon napagtanto ni Leia na may gusto nga rin siya sa lalaki. Kaya naman ang tanggihan ng sinabi nito ay malaking kagagahan na. Sige, pumapayag ako Arthur. Basta ba aalisin mo na ang kayabangan mo at ang mga ugaling nakakainis? Sagot niya. Oo naman, pangako. Tumayo ang lalaki at hinila rin siya para yakapin. Ramdam niya ang init nito at ang mabilis na kabog ng dibdib nito. Unti-unti, napangiti rin si Leia at yumakap pabalik dito. Ipinagpatuloy nga ni Leia ang pagiging physical therapist ni Arthur hanggang sa maging fully recovered na ito. Naroon din siya sa ilang buwang training nito at siya ang umaasikaso rito ang matapos ang training. At bilang nagliligawan, hindi naman nawawala ang mga sandaling ipinapasya siya nito at kumakain sila sa labas sa kanilang libreng oras. Kahit puspusan ng training ay nagagawa nitong bigyan siya ng oras, dahilan para mas lalong mahulog siya kay Arthur. Makalipas ang 5 buwan, dumating din ang araw ng laban ng binata. Sa Los Angeles yun idinaos at isinama siya nito kasama ang pamilya ni Arthur na nakilala na niya roon pa. Sa 3 buwan kasi ng ligawan nila ay dinala siya nito sa Davao para bisitahin ng mga magulang nito at ipakilala siya. Galak naman ang puso niya sa mainit na pagtanggap ng mga to sa kanya. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Arthur na hinahanda na ng team nito bago ang laban. Siyempre, kinakabahan. Balita ko kasi magaling ang kalaban mo. Sagot niya nang umisi ito at hinila siya. Wala ka bang bilib sa boyfriend mo? Boyfriend? Hindi pa naman kita sinasagot ah. Doon na rin kasi ang punta nun, Leia. Okay, ganito na lang. Kapag nanalo ako, sasagutin mo na ako. Pero kapag talo, edi sasagutin mo pa din. Pero pahirapan mo pa ako ng ilang buwan. Ano, kasa? Hindi pa mahaba ang 7 months na ligawan, syempre. Pero baka lang makalusot. Nakangiting nito. Napaisip naman siya. May balak na naman talaga siyang sagutin na ito noon pa. Kaya lang, nasa laban pa ang focus nito. Siguro kung may magandang maireregalo siya para rito, yun ay ang matamis niyang oo. Okay, sige, pumapayag ako. Wika niya na lalong ikinatawa ni Arthur. Yes! Lalo akong ginanahan. Baka mabugbog ko yung si Barrios first round pa lang. Hiyaw nito at sumuntok sa hangin. Nagtawa na naman ng mga naroon. Tumigil ka nga. Basta galingan mo at mag-iingat ka. Alam kong hindi maiiwasan na masaktan ka pero ipagdadasal ka namin. Matalo o manalo, ang mahalaga ligtas ka pa rin. Wika niya. Lumapit naman ito at niyakap ang bewang niya na parang sila lang ang nandoon. Mananalo ako at ligtas na babalik sa'yo, Leia. Sabi nito. Pigil na pigil niya ang kilig at ngiti na tinanguan to. Nang magsimula ang laban ay halos hindi mabilang ni Leia kung ilang beses siyang pumikit. Katabi niya ang mama ni Arthur na kasama niyang hawak kamay na nagdadasal. Naging mainit ang laban, pero sa 8 round ay na-knockout ni Arthur ang kalaban nito, dahilan para mag-celebrate ang lahat. Parang nabunutan ng tinik si Leia at naiiyak sa saya. Nang magkatitigan sila ay nagkangitian sila nito. Kinuyog na ng press si Arthur at ng mga team nito habang siya ay pumapalakpak para sa tagumpay nito. Kalaunan ay tinanong ito kung anong masasabi nito sa naging panalo. My victory became possible because of the prayers and support of the important people in my life. My family who's my forever #1 supporters. My team and friends who I can always rely on for anything. And above all, I fought hard to win this match, not just for the belt and the title, but also for the sweetest yes from the special woman in my heart. Sagot nito at tumingin kay Leia. Napangiti naman siya habang nakatingin dito.
Hindi na niya alintana ang mga kamera na nakatutok sa kanya. Leia, naipanalo ko ang laban na to. At alam kong panalo na rin ako sa'yo. Thank you for giving me the strength to win this fight, baby. I love you. Sigaw nito na hindi lang ang buong stadium ang nakarinig, kundi maging ang buong mundo na nanonood ng laban nito. Walang pagsidlan ng saya ni Leia sa sandaling yon. Hindi lang dahil sa pagkakapanalo ni Arthur sa laban nito, kundi sa totoo at wagas na pag-ibig na tinatanggap niya mula sa lalaki. Bumaba ng ring si Arthur at nilapitan siya. Ayos ba, baby? Pilyong anito. Panalo ako, kaya tayo na. Wala nang bawian ha? Oo na, ang galing mo. Yun lang. Ngumiti si Leia. Sige na nga, mamaya ko pa sana sasabihin pag tayo na lang eh. Kaso atat ka. I love you too, Arthur. Sa saya ay mabilis siyang sinunggaban ni Arthur ng halik. Kitang-kita yun sa monitor kaya naman lalo nang umingay ang buong arena. Nakikisaya ang mga ito sa kanilang pagmamahalan. Naging opisyal na magkasintahan sila hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa mata ng publiko. Marami ang naging interesante sa kanilang tambalan, lalo na nang malamang siya ang therapist ni Arthur. Maraming nagtaas ng kilay pero mas marami pa rin ang sumuporta. Ano naman kung therapist lang ako? May ibang therapist pa ba sa mundo ang makakapagpaibig sa isang mayabang, patigas ang ulo at pilyong Arthur Rivero? Syempre wala na. E di sana silang naging girlfriend ni Arthur. Anya matapos basahin ng isang post sa social media na hindi pabor sa kanya bilang girlfriend ni Arthur. Nagulat siya nang may yumakap sa likuran niya at halikan ng leeg niya. Nasa veranda sila ng silid ng nobyo. Ilang linggo na rin ang lumipas at nakabalik na sila sa Pilipinas. Sino na naman ang kaaway mo, baby ko? Itong mga tao, ang daming sinasabi. Nakaka-stress, kaya ayaw ko nagbubukas ng social media eh. Anya. Natatawang pinihit naman siya paharap ni Arthur at hinawakan ang mukha niya. Huwag mo na kasing pansinin ng mga pangit na yan. Inggit lang sila dahil ikaw ang queen ni King Arthur at wala nang iba. Ang mas pagtuunan mo ng pansin ay ako lang dapat. Okay, baby? Hayaan mo na sila. Wika nito bago siya hinalikan. Yumakap naman siya rito at tinugon ng halik na iyon na nauwi na rin sa mas mainit na tagpo. Tumagal ng 3 taon ang relasyon nila bilang magkasintahan bago sila nagpasyang magpakasal. Maraming laban pang hinarap si Arthur sa ring at bilang reyna nito, buong 100% ng suporta niya ang ibinigay niya rito. Ngunit paglipas ng 4 na taon ng kanilang buhay mag-asawa, nagpa siya na ring tumigil at magpaalam sa mundo ng boxing si Arthur nang isilang ni Leia ang una nilang anak. Ngayon ay magkasama na lamang nilang itinataguyod ang mga negosyong naipundar nito kasama na ang sports clinic na ipinatayo nito para sa kanya. Bagamat ilang taon lang naranasan ni Leia ang pangarap na maging therapist ng isang national athlete, ang maikasal naman sa mayabang at pilyo ngunit pinakamamahal niyang asawa ay higit pa sa pangarap. Ito ang pangarap na hinding-hindi niya susukuan, bibitiwan at patuloy niyang ipaglalaban habang buhay. Love and boxing are the same. If you're not ready, you'll get knocked out. But if your heart is true, you'll keep fighting no matter how long it takes. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.